Itinaas na sa alert status ang monitoring ng PAGASA sa nagbabadyang La Nina phenomenon kasunod ng tuloy-tuloy na paglamig ng karagatang Pasipiko. Pero hindi raw yan inasahan ng PAGASA. Sa mga nauna kasing datos, 55% lang ang tsansa ng La Nina at sa Oktubre pa ito nakitang mangyayari. Ngayon, mas mapapaaga raw yan sa buwan ng Agosto o Setyembre. Based dun sa recent condition or yung recent observations ng ating subsurface temperature, nagkaroon ng further cooling dyan sa Central at Eastern Equatorial Pacific at yung probability ay tumaas mga around 70%. Paliwanag pa ng ahensya, may direktang epekto ang pre-developing La Nina sa panahon ngayon. Kaya kapansin-pansin na mahina ang habagat at wala pa ring bagyo ngayong Hulyo na may average na 2 hanggang 3 bagyo sa nakalipas na mga taon. At dahil yan sa tinatawag na seasonal reversal of winds o pagbabago ng direksyon ng hangin dahil sa temperatura ng karagatan. Sa kabila nito, nagbabadya raw sa katapusan ng 2024 ang mas maraming bagyo at malalakas na ulan at magtatagal hanggang first quarter ng 2025 pero kailangan pa ring mag-ingat. Kapag weak La Nina, nagkakaroon tayo ng mga short duration na La Nina event. But despite weak La Nina condition, andun pa rin yung higher chances na mas marami ang ulan na posible nating matanggap. Sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan sa Task Force El Nino ang PAGASA para paghandaan ang posibleng epekto at pinsalang idudulot ng La Nina. Mobile journalist Francis Orcio po, hatid ang mukha ng balita.